reaction. Bongbong Marcos binumura po ng taong bayan sa kanyang paglipad sa chopper. Eh, buklara, dala buko. Kasi ako'y mukaping, para nga na makita na. Kaping, buko dito. Oy, yay! Yay! Lupan ng mga yawa. Total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po. Okay. That would be all, Your Honor. Thank you, Honorable Chua. Ano, ito nga malaking katanungan mga ka-reaction eh. Anong illegal doon? Anong kaso doon yung pag-withdraw? Ano? Wala. Walang kaso doon kasi binigay ng bank manager. Kasi kung may masama sa pag-withdraw ng pera ng 125 million, 4 na beses, eh di sana may kasalanan din yung bank manager. Nung kami pa ni Jonel, sa sobrang pagkasabik namin sa isa't isa, hindi na kami makatiis, sa sasakyan pa lang nagbebembangan na kami. Hindi na namin pinapaabot pa sa hotel o kaya sa bahay. Tumigil ka, Delimaw. Ang tanda mo na dugyot ka pa rin. Pasensya na, Your Honor. Di ko kasi mapigilhan ang masayang karanasan ko kay Jonel. Sabi ko nang tumigil ka na. Sobrang sarap! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yawa! Ako mga babayan, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Napanood yung preview kay Boss Reaction TVPH. Mamaya panood natin yung full video. Mga babayan, unahin muna natin itong nakita nyo yung preview, no? Kita nyo si Bongbong Marcos pinagmumura sa Davao, no? Grabe, kahit saan talaga magpunta si Bongbong Marcos ayaw pa mag-resign kasi ayaw na ng taong bayan sa kanya kahit anong pagtatanggol ng mga kanso vlogger niya, mga trolls. Pinagsanib persa ng kanyang mga pinagbabayaran na mga kung ano-ano, pati live streaming niya binayaran na wala pa rin nagawa si Bongbong Marcos, guys. Grabe, no? Ang tapang talaga ng apog. Biruin mo kahit saan ka pumunta, ayaw sa'yo ng tao. Saan ka pa? Hindi nga magpapapicture sa'yo, hindi nga pinapansin, parang barangay tanod o whatever, di ba? Nakakahiya na rin itong mga vlogger na to. At mga babayan, kita nyo, kahit saan magpunta, punta ng ibang bansa. Nung nakaraan, di ba mga babayan, mga kumare, nagpunta sa Singapore, bawal pa doon yung Singapore ba yon, guys? Nagbawal pala ang mga rally doon. Bawal ang mga kung ano-anong sigaw-sigaw. So doon sila nagpunta, di ba? Nakita niyo doon sila nagpunta, guys, kasi alam nila kung saan na sila magpuntang bansa ay may magrarally. Di ba? Kasi punta-puntahan niyo pa, sir, yung pabahay doon. Alam niyo naman galit sa inyo yung mga tao doon. Hala, nakakahiya naman, pa-helicopter pa kayo, binidyohan tuloy yung mga bata yata yun, guys, yung mga nag-video, di ba? Parang yawa, lipad na yung ang helicopter. Di ba? Nakakayan, nag-trending yung video na yan, guys. Siyempre, napapanood ni Bongbong Marcos, baka bukas mag-resign na yan, di ba? Pero wala, makapalang mukha no? Di ba? Tapos ito pa mga babayan, itong manager ng Land Bank, biruin mo, kalahating bilyon daw, no? Yun ang cheque. Pera yun ng OBP, di ba? Yun yung pantulong sa taong bayan. Wala, sablay. Di ba? Ano ba yung mga pinagkukuha nyo na yan? Parang walang kwenta talaga. Kung winidraw, anong problema doon? May kaso ba yun? Kahit 1 billion pa i-withdraw ni BP Sara, may kaso ba yun? Cheque yun Cheque yun na galing sa gobyerno na pondo ng OBP. Mga tanga, tarantado. Di ba mga babayan? Saan ka pa makakita ng ganito mga witness? Puro mga popols, bongols, mga bobo. Di ba? Mga bobo yung kumuha nito. Pero iharap mo ba naman yan? Di pinagtawanan kayo. Alam nyo ang gagaling ng minority, di ba? Iharap nyo yung mga ganyang mga klaseng tao na witness nyo. Si Matibang nga, NBA director, di ba? Wala, bumubula ang bunganga hindi na nga makahinga. Hihinga-hinga. Di ba? Mga babayan. So ito, panoorin natin guys itong full video. Sana ituloy nyo yung full video. Subscribe natin si Boss Reaction TVPH. Ito yung full video. At itinan nyo kung paano talaga mapahiya ang presidente ng Pilipinas na ayaw pa rin talagang bumaba kahit bagsak na ang Pilipinas. Ayaw na ng mga tao sa kanya. Makapal talaga mukha, no? Alam niya kasi makukulong siya Pag bumaba siya, papalit si BP Sara, siya na ang titirahin. Diba? Papakulong daw niya, kakasuhan daw yung kanyang pinsan.
Huwag kayo maniniwala niyan guys, fake news yan. Hindi niya yan papakulong. Di ba? Hindi niya kakasuhan yan. Tulad yung dati, di ba? Bagong taon, sabi niya, ano na, tawag dito, makukulong, di ba? Meron ba? Wala, di ba? Ang nakulong si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, si Sir Mike Defensor, di ba? Walang kinalaman sa flood control, sila ang nakukulong. Kaya mga taratado talaga yung mga yan. So ano guys, ang hindi natin, panoorin natin full video. Don't forget to like at baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, shoutout sa'yo. Tuloy mo ang video. Napakaganda to. Let's go. Lupan ng mga yawa! Patay na na Ayo, part. Hello! Hello! Ami, RPG ho na eh. Oy! Hey! Bye-bye! Ala! Ala! Kung pala! Ala! Wait lang. Minumura-mura po siya ng taong bayan. Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, hinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week. Do you believe them? Boss, Ang magaling. dami ng taga-suporta dahil ano daw. Wala kayong binabasa ang kodigo. Salamat. Thank you, boss. Wala binabasang kodigo. Yun ang malupit mga kareaksyon. Ibig ko sabihin kanina pa, pakinggan po ninyo mga kareaksyon ha, hindi ibig sabihin, hindi usual ay illegal. Ito. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness. Good afternoon, sir. So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds? No, sir. Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi for example, kung sa Malacanang ka naka-assign, and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes, sir. If they don't, if it's just a one time that year, oh, unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niyo. Di ba in your case kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So so yung pag tinanong sa'yo usual, you're just being honest kung again, kung if it's usual or not usual or unusual, right? Yes, sir. Or put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones it's not unusual to be loved by you. Di ba? Kung yun yung usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya? Di ba? So I think yun din yung isang clarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na to itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have confidential funds? Your Honor, I believe that this is the first time that Yes. DepEd received confidential Yes, funds, Your in Honor. fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think 2 lang kami o 3. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP, same amount na nire-request niya kasi at least dun usually naman talaga meron kasi nga, or pwede, kasi Vice President siya eh. And then kung siya ay nasa Security Council or kung siya ay nasa any law enforcement. Ang argument ko noon, if you put it in DepEd, paano pag napalitan yung secretary? Will we continue it, etc.? So anyway, I just agree with the other senators here that as we go along, let's help
the public understand the difference between covered, suspicious, and usual, unusual. Para lang walang conclusions that are made that are prejudicial to either the prosecution or the defense. Thank you. Yun, Thank you, Senator Judge malinaw. Cayetano. Malinaw yung salitang usual doon, tsaka unusual. Eh, nilalagyan po nila ng malisya eh. Sila po kasi malisya si ano. Di po ba mga ka-reaction, hindi dapat lagyan ng ano yan, ng, alam niyo mga ka-reaction, marami po sa ating mga kababayan ngayon ay nililito. Eto na, umpisa na po natin para wag na po tayong malito sa mga nanlilito. Katulad po ni Panglito Lacson. Mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel like bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag ano kalaking? Isang Mahaba lipa? po. Oh. Alright, reaction. TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Naku po, yung pong inilabas nilang bank manager, wala namang illegal dun eh. Nag-withdraw 125 million. Unusual. Pero hindi illegal. Hindi po ibig sabihin unusual ay illegal na. Nakakapanibago. Ba, ngayon merong nag-withdraw ng 125 million. Illegal, hindi. Etong si Tuplok, si Rafi Tuplok, akala mo naman, kung mag-interrogate siya, akala mo flood control. Akala mo yung mga mali-maletang pera, anong ginamit maleta? Anong ginamit na maleta? Saan nilagay yung pera? Illegal ba yon? Walang illegal doon. Kasi kung illegal yon, hindi naman papayag yung bank manager na mag-withdraw ng 125 million. Ano ka ba naman? Tuplok. Talagang pasikat ka lang eh. Saan mo dinala? Saan mo nilagay? Anong ginamit mong duffel bag? Di ba mga ka-reaction? Alang-alangan naman papayagan ng bank manager na illegal ang paglalabas ng pera sa land bank. In the first place, hindi illegal yan kasi nga galing land bank yung cheque. O galing land bank yung cheque, pupunta ka ng land bank, kukunin mo yung pera, gagamitin mo. Walang illegal doon. Walang nangyaring illegal. Walang irregularidad. Unusual nga lang. Nakakapanibago. Dati, ang wini-withdraw nila, manager's check. Alam po ninyo mga ka-reaction, tayo kasi mga bilyonaryo eh. Kaya tayo mga bilyonaryo, hindi tayo nag-withdraw ng cash. Puro mga manager's check, ano? Hindi mga ka-reaction. Ito mga ka-reaction ang usapan dito. Itong si Tuplok, pasikat! Pakinggan po natin mga ka-reaction. Nakakahiya. Yung level ng kanyang pag-iisip ay talaga naman. Lalong-lalo na itong si Bam. I-wait po niyo si Bam. Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Siyempre may Ang kasama. alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. Akala mo talaga nag-i-interrogate siya. Akala mo naman nagnakaw. Akala mo naman gumawa ng karumal-dumal yung mga tauhan ni BP Sara. Itong si Tuplo talagang mahilig mahilig mangintriga. At talagang pang vlog. Oo. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4. 4 lang kasi na. Bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. Yung sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito mga ka-reaction, nakakatawa po itong mga ulagan na to eh. Anong problema nyo? Merong bang illegalidad? Ang paglabas ng pera sa land bank, illegal? Hindi. Unusual lang. Hindi pang karaniwan 125 million. Pero, in the first place, besides sabi nga, na pinayagan ng land bank na ma-withdraw, ibig sabihin legal. Walang ebidensya mga ka-reaction eh. Magdadala ng ebidensya, bank manager. Anong kinalaman ng bank manager kung ginamit ni BP Sara Duterte yung pera o hindi ginamit sa hindi maganda? Anong kinalaman ng bank manager kung kinurako ni Sara Duterte yung pera o hindi? Nilabas yung pera, ginamit. Anong problema nun? Tanungin niyo yung COA. Tanungin niyo yung COA kung saan napunta yung pera. Di po ba mga karya? Sabi naman ng COA, laging tapuan ng Office of the Vice President. Ngayon, ito,
Kala mo naman kung mag-interrogate, anong bag? Anong bag? Gano'ng kalaki yung bag? Gano'ng kalaki yung bag? Parang ganun no? Parang nagnakaw talaga si VP Sara sa bangko. Parang pinasok niya yung land bank, tapos nilagay sa bag, tapos tumakbo, ganun. Ang kausap niya, bank manager. Inirelease yung pera dahil legal, unusual, pero hindi. Yan, 10. Oh, yeah, sige. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Talagang- Mukhang hindi mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginadjot daw nyo yan bago paglabas. 3 Di ba? Hindi ganyan. Wala nang pakialam ang bangko doon kung nilagay ko sa paper bag, sa backpack, wala nang pakialam. Ang importante, dumaan doon sa makina, 100,000, 100,000, 100,000, nagwi-witness ka lang. Ganun lang yun, di ba? Pag nagwi-withdraw tayo, 100,000, 100,000, 100,000. Ganun yun Oh. bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na ng- po namin yan, Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, I mean, Hindi, wala precise silang kasi pakialam we're dyan. talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon? Hindi po. Wala O paano? Nasa likuran lang yung DepEd office. po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivered through armored vehicle papunta doon sa back Wala to the po, office. Okay. Mahilig kasi sila mag-deliver ng mga flood control pera. I-deliver niyo yung 1 billion doon kay Bongbong Marcos. Ganon. Ilang billion ba yung dineliver ni Saldico doon sa bahay niya? Ayon kay Saldico, ha? Grabe. Pero yung suspicious transaction ay Suspicious naman ang gamit nitong hungas na to. Suspicious. Talagang ginagawa po nilang illegal yung pag-withdraw ng pera. Hindi naman. Kasi kung illegal yon, di sana may kaso yung bank manager na yan. Kung illegal yon, nako. Ulit. suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLAG. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Oh. Walang yung mga tao na to, gagamit sila ng mga wordings, puro yung talagang papakita nila, talagang magnanakaw si Sara Duterte. Gagamit sila ng mga salita, kala mo talagang magnanakaw si Sara Duterte. Suspicious? Paano magiging suspicious yun? Yung cheque galing sa Lang Bank? Paano magiging suspicious yun? Dala-dala nila yung cheque, bibigay yung pera. Tapos, meron ba suspicious na ganon? Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Napahiya! Ano suspicious nun? Ulitin natin. Suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLAG. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Pahiya! Gagamit ka ng wording suspicious? Ano ka, hello? Constantino, Ito pa, pakinggan po ninyo to. Napakaganda nito mga karyasyon. Pakinggan ninyo to ha. Itong kanilang witness, magkakada buhol-buhol na ang kanya sinasabi. Hindi na kin-cross-examine ni Atty. Powa yan eh. Anong i-cross-examine mo? Bank manager yan, bank manager. Nag-withdraw ng 125 million. Legal, unusual, pero legal, binigay. Bakit mo i-cross-examine yung bank manager na ginawa lang ang trabaho niya? Anong pasabog doon? Paano naging witness yan? Sayang ang pera ng Pilipino. Constantino, nung House Blue Ribbon,
narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos nun, medyo may leading question si Congresswoman nun eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. And, this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person. As I recall, she was then the operations head of Landbank Show and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The at Honorable that- Chua may respond. Thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was encash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta. Yun! Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya? Kung ganon. Kay Miss Acosta, sorry. Hindi ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang akong sumagot. pagkaintindi ko doon sa House hearing eh. Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung? Next in my rank. Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Baya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sino direktang kumakausap sa cash division Okay. staff. So kaya po ako napatawad. Kayo yung direktang nakipag-usap? Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba Aware yun? naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos nun, medyo may leading question si Congresswoman nun eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, ma'am, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story up behind. tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala Sumasagot ko po, ang sinagot ko po yon na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Uy, hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung
pa-iba-ibang sagot kasi nung una sabi nyo hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio, naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi nyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. wala po akong matandaan na sinabi ko, na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay, Outside the bag. balikan na lang po natin yung transcript Sige doon sa po. lower house Kung pwede at po. baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Sige. Maraming salamat. Miss Hello. Naku po, mga ka-reaction. Ito pa ha. Pakinggan po natin ito, mga ka-reaction. Malupit po ito, mga ka-reaction. Hindi masyado. Ito. Klaro. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness. Oh, walang competent witness. Oh, si Pampilo Lacson na siyang sabi. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo? Oh, ito ang mga ka-reaction ha. Dito, makikita po talaga ninyo, talagang fishing expedition ito. Hindi lang fishing expedition, mga ka-reaction. Isang paninira lamang sa isang number one sa survey sa leading candidate ng presidential. Ang impeachment na ito ay isang pure politically persecution, ganun. Political persecution. Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po. Okay. That would be all, Your Honor. Thank you, Honorable Chua. Ito nga malaking katanungan, mga ka-reaction eh. Anong illegal doon? Anong kaso doon yung pag-withdraw? Wala. Walang kaso doon kasi binigay ng bank manager. Kasi kung may masama sa pag-withdraw ng pera ng 125 million, 4 na beses, di sana may kasalanan din yung bank manager. Wala nga walang magawa yung bank manager kasi legal ang pag-withdraw. Ngayon, kung legal ang pag-withdraw at walang problema doon sa withdraw, meron kaya cross-examination o cross-examination itong defense. Pakinggan po natin kung meron. Cross from the counsel for respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor. Nothing to cross. Ulitin natin. Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po. Okay. That would be all, Your Honor. Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor. Nothing to cross. Nothing to cross. From our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor? Counsel may do so. Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, this is marked by the prosecution on the face of the check as T-1. Walang cross-examination. Sabi niya, hindi ko natatanungin yung manager na yan. Walang problema. Sige, na-withdraw. Legal. Walang problema. Legal naman eh. Ma'am, any talk po about sa Faxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Faxilica daw, yung Faxilica. Fucking silica. Yung sa sa Clark, sa Pampanga yan. Gusto nilang gawing hub. AI hub. Walang pakialam si Sara Duterte dyan, hindi yung pinapakialaman yan. Faxilica. Yung Paxilica. Faxilica. Hindi, ma'am. Paxilica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Ano pong masasabi niyo, ma'am, sa mga kabataan ngayon na nagiging violent na po sila? Nagiging marahas na po sila to the fact na sa loob po ng school is nakakagawa na sila ng krimen. Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din
yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas. Yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. Yes. VP Inday, just to close out the interview, do you have a message to the Filipino people? Actually, there's a lot of statement coming from, or reaction nila sa SONA na pawang promises lang daw kuno ni BBM. And they're, actually, I'm one of the many Filipinos who are very much excited, no, sa 2028 election kung magkakaroon man, ma'am. What's your message to people like me and millions of us? Para na ako silang plaka basta paulit-ulit na masasalamat sa lahat ng ating mga kabayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero pareho pa din yung aking mensahe. Ang aking mensahe is a message of gratitude sa patuloy na suporta. And I can only pray that God will bless you in your personal lives because of your love for your country. And kanina tinanong pa si President Duterte kung meron ba siyang mensahe para sa inyo dito sa labas na nasa Duterte Street. Meron siyang mensahe pero in general kasi yung kanya pinadala na mensahe at sasabihin ko verbatim. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country. Practice pa ako niyan doon para hindi ko makalimutan. Yan yung verbatim. May pahabol na question daw, Ma'am, ma'am. last, speaking of mensahe, any message ma'am kaya Senator Rodante Marcoleta? Oh, yes. Nagbisita ako sa kanya immediately after nung nag-submit siya sa court. And I will speak to him very soon. Pagbalik ko ng Pilipinas, meron ko mga schedules na pagbisita sa mga politicians and mga individuals na nagsusuporta ng mga politicians na nasa detention. Thank you, ma'am. Thank you, VP. Mabuhay ka. Salamat. Mabuhay kayo lahat. May God bless you. Mr. Senate President. Ito naman mga ka-reaction Ito naman po. Dito papasyalan daw ni VP Sara si Senador Rodante Marcoleta. Dito. Mga ka-reaction, ito malupit po ito mga ka-reaction Pakinggan po natin ito mga ka-reaction Mapapahiya dito si Leila de Lima. Kasi talagang gusto niya lumusot. Pakinggan po natin. Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That the budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo.
Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Nagko-conclude ka na eh. And betrayal of public trust. The evidence will show that she did. Dapat i-stop na ni stop na ni yung si presiding judge eh. Dapat i-stop na niya eh. Nagko-conclude na eh. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I'm With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Respondent. Honors, again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Again, Lima, with all kindly due respect, wind up. Your Honor. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this Yes, is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to your honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, Same o objection, Your sumusuway Honor. sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop This you. is out of I would line. have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Grabe po mga ka-reaction. Talagang lumulusot eh. Lumulusot itong si De Lima. Napahiya po siya. Attorney, ilang beses po kayong nag-object during the opening statement of Representative Leila De Lima. Can you explain, sir, yung objection natin at paano po ito nakaka-apekto yung mga ganitong klaseng statement sa pagiging patas po ng impeachment trial? Opo. Yung sa atin po, no, of course, this is with all due respect to Representative De Lima. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no, it's just that nagkaroon na rin ng ruling
nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na nagkaroon ng opening statement ang prosecution, and in a way, nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating Vice Presidente. At sa pananaw ng defense, dapat yon ay, kumbaga, sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not through statements. Kaya po we really recorded our objection to such statements at nagpapasalamat naman po tayo sa patience rin ni Representative De Lima at nagpapasalamat din tayo sa ating presiding officer. Nakita naman niya yung point natin. Actually, ayoko po sanang mag-interject in the middle of her speaking kasi it's quite disrespectful naman talaga to do that. So I was really trying not to, except that ang magiging problema kasi natin, katulad noon, is pag nasa record na, kahit na pa-strike off natin yan, nadinig na po ng ating mga kababayan at baka po makondisyon kasi yung mind sa mga kababayan natin, lalong-lalo na hindi pa po tayo naglalabas ng ebidensya ukol dito, kahit yung prosecution, at that time wala pong nilalabas na ebidensya. At lalong-lalo na dahil ang depensa ay hindi pa rin naglalabas ng aming ebidensya. So yun lang naman po iniiwasan natin. But I have to say that again, I'd like to pay my utmost respect for Representative De Lima for being patient also with the objections that I recorded earlier. Attorney, sa first witness, hindi po kayo nag-cross-examination. Is it part of your legal strategy or talaga nakikita niyo lang na hindi na kailangan mag-cross-examine? Well, sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of, doon naman sa naging nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness at regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga cheque at hindi naman natin kino-question yun. So, I didn't want to prolong the proceedings and, be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan. Sir, speaking of cross-examination, cross-examine po on the second, may isa kasi term, may mga terms kasi na na-float doon, yung unusual, saka yung isa pa. Bakit hindi po kayo nag-cross-examine on those terms? Well, kasi yung unusual para sa akin, that's the opinion ng bank manager. I don't see how it will affect the case. Hindi naman siya matter at issue dito. Hindi naman kine-question yung validity noong encashment, diba? So, I thought it was petty, for us to even dwell on that. The only questions I raised was, I just wanted to clarify kung bakit nga nag-exit sa labas. But again, I cannot really dwell on the merits, pero at least ma-explain ko lang kung bakit ganun ang naging approach ko sa On the fire exit, sir, bakit po importante that you asked about that? Just to dispel any insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But our job is to just elicit the answers from the witnesses, and to clarify certain matters. So, as you can see naman, yung pera daw mga ka-reaction dinaan po sa fire exit. Kasi paglabas mo sa fire exit, opisina na ng DepEd yun eh. Alangan naman lalabas ka pa sa daan, tapos papasok ka din doon sa fire exit. and as I've always said, I'm committed to not delaying the proceedings. So kung hindi naman, and that's just not me, but the entire defense team, So kung hindi naman kailangan magtanong pa ng additional questions, we don't want to be petty about things. Attorney, kung naging mabilis ngayon ng proceeding, kuha na ang next, paano yan? Mas magiging matindi na ba ang mga tanungan at cross-examination? Sa amin naman po, hanggat makakaya, kung pwede namang hindi na questionin ng mga bagay-bagay in terms of official documents, etc. Hindi na ko rin naman po gagawin, hindi na nang gagawin ng defense team. Pero, syempre, mas masalimuot pagdating sa COA because I'm sure mas maraming tanong din ang may lalabas ng prosecution ukol dyan to make their case. At syempre tayo, we will also have to react accordingly. But I'm still hoping na hindi na tayo ganun kahaba. It will depend on how the proceedings go. But what I can say is kung hindi naman kinakailangan, hindi na rin namin masyadong hihimayin pa para naman hindi tayo petty. Nako po. So, what you do not accept, do not agree that this is an unusual transaction? Hindi naman po sa we do not agree. That is the opinion kasi of the bank manager based on her experience. So sa atin, kung yun ang opinion niya, yun ang opinion niya. But that doesn't change anything or that does not put anything at issue dito sa case. Kasi ang pinag-uusapan naman dito, hindi ba yung
use of the funds, no? It's not the withdrawal of the funds. So, hindi, para sa akin, again, I'm overusing the word, parang masyado ng petty talaga kung pati yun, patulan pa natin. So, attorney, doon sa objection niyo po, or case, parang... No, not at all. Attorney, doon sa objection niyo, doon sa mga opening statements, maging nakarang linggo, laging binabanggit yung conclusion of facts and conclusion of law. Pwede niyong expound para mas maintindihan ng ating ano yung conclusion of law, ano yung conclusion? Ibig sabihin kasi sinasabi mo na ginawa ng isang tao ang isang illegal na act when in fact, hindi pa napapatunayan at hukom lang naman ang pwede magsabi niyan. Bago natapos itong trial, ay binanggit si presiding officer patungkol nga doon sa position nyo doon sa pagpapalit ng sequence. Opo. Patik po at ano bang dinahilan nyo doon sa inyong position paper? Opo. I cannot go into the details of that because as you know, talagang na-warningan na kami last week, no, about speaking and discussing the merits of the case in public or even all of these things that we file. But siguro para lang sa kalaman ng lahat, ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies. And the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Sabi paliwanag na ulit yung sa fire exit angle. Kaya yung cross-examine yung question na yun dahil para maiwasan na maisip ng ating mga kababayan na tinatakas, di tinatago, kaya sa fire exit dumaan. Pero parang sinabi mo na hindi dumaan doon sa Meralco Avenue, di ba? Para lang para lang hindi na magkaroon ng any negative connotation kung bakit ba sa fire exit. In-explain lang natin kung nasaan ba talaga ang land bank DepEd, which is inside the DepEd compound. At may fire exit na kadikit yun na pwedeng dumiretso sa loob. Sa totoo ako po, wala po akong personal knowledge. That's why inilicit kasi never ko pong nakita never po akong pumasok sa DepEd land bank. That's why I had to elicit that from the witness. Tapos sa prosecution po, meron din situation na nagmamatch kasi siya doon sa description ng bank nila Scania. What are your thoughts on that? I do not remember anything about Las Cañas having a bag. Well, we'll have to just prove our point during our cross-examination of the witness Madriaga if he is in fact presented. Update on your current spokesperson? Wala pa po sa ngayon. Pag-usapan pa lang namin ng ating kliyente, ang ating vice presidente. Mas bilabag ayon sa defense sa pre-trial order yung pagbabago ng proseso ng trial. But I don't want to get into that, sir. I hope you understand. No? As I said, our main argument is that the burden of proof lies with the prosecution, and I'll leave it at that. Tama. Response lang, comment lang po sa insinuation na baka daw kaya ayaw ng defense na pagbago yung arrangement dahil wala pa daw kung available na witnesses. Any comment or clarification? That's not true. Okay, thank you very much. Simple lang ang sagot niya, no? Dun sa kay Senator Pia and kay Attorney Job, no? About the splice. I do not comment on issues that I'm not involved with. Hindi po ako yung taong nakikisawsaw sa mga issues. Thank you very much. Thank you. I like this guy, you know? Okay, it's not iaakit sa Supreme Court if napag-usapan na po ba ng defense team yung subpoena po sa financial records? I'll let you know once there's an update on that. Thank you. I like this guy. I like that guy. Magaling. Bigyan ng ano yan, bigyan ng jacket. Kay attorney. Magandang umaga sa attorney. Welcome sa Usapang Matino. Magandang umaga. Explain natin sa mga nakikinig at nanonood na ano yung pinoprove ni Attorney Congressman Chua. Pinipresent niya itong retired na land bank manager para si Violeta Constantino. Mag-prove siya na may 4 na cheque na in-encash ang 125 million na 4 na cheque. Tama! In-encash ng SDO. Wala pong normal po yan sa transaction sa gobyerno, ha. Dati akong nag-commissioner ng COA at COMELEC. Normal po yan na yung cheque nanggagaling talaga sa land bank kasi government funds yan at land bank is the only government bank. Ngayon, yung cheque, ito, ang testimony niya na in-encash ng SDO. So, yun lang po yung testimony niya dyan. It doesn't prove anything else except na yung 4 na cheque na 125 million ay in-encash ng
special disbursing officer. Normal naman po yan. Kasi bawat ahensya po, mayroong special disbursing officer. Siya ang responsible doon sa paggagasta at kung kanino niya binigay, may mga voucher po yan sila. Yan lang ang testimony niya dito na siya yung Walang kaso. na may 4 na cheque na in-cash doon sa branch niya nung siya ay land bank manager doon. Walang kaso yun. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal, gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.